Ang Turkey, na ngayon ay tinatawag na Turkey, ay itinuturing na kapatid na bansa. Sa Istanbul, may isang 22 sang taong gulang na babaeng estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Ezra na nag-aaral ng wikang Filipino. Dahil sa paghanga sa Pilipinas, isang bansa na kilala sa magagandang tanawin at mababait na tao, nakatagpo niya ang isang lalaking Pilipino na tila itinadhana sa kanya sa dalampasigan ng Antalya habang siya ay nagbabakasyon sa tag-araw. Bagamat isang beses lang silang nagkita, ang alaala ng pagkikitang iyon ay hindi madaling malimutan. Pagkaraan ng 2 taon, sa isang himala ay muli silang nagkita sa Maynila at doon nila nakumpirma na sila ay para sa isa't isa. Dahil dito, nagpasya si Ezra na manirahan sa Pilipinas. At 1 taon matapos silang ikasal, nang bumisita sila sa bahay ng mga magulang ni Ezra sa Turkiye, isang eksena ang gumulat sa lahat. Ang kanilang 22 taong gulang na luma at maliit na kotse at mga sirang gamit sa bahay ay napalitan lahat ng mga pinakabagong produkto mula sa Pilipinas. Isang patunay ng modernong teknolohiya at kalidad. Ito ay isang kwento ng himala na nilikha ng malaking puso ng mga biyenang Pilipino at ng taos-pusong pagmamahal ng manugang. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga madamdaming sandali. Ang inyong suporta, pag-like, at pag-subscribe ay malaking tulong sa akin. Ako si Ezra, 22 taong gulang at nag-aaral ng kursong Filipino sa isang unibersidad sa Istanbul, Turkiye. Sa totoo lang, hindi naman ako interesado sa Pilipinas noong una. Nangyari ito noong nasa 2 taon ako ng high school, sa klase namin sa kasaysayan. Nagsimulang ikuwento ng aming guro ang tungkol sa digmaang Koreano at nabanggit niya na ang Turkiye ay nagpadala ng mga sundalo. Noon ko unang nalaman na ang Turkiye at Korea, isang bansang Asyano, ay may malalim na ugnayan. Buong pagmamalaking sinabi ng aming guro, ang ating mga sundalong Turko ay lumaban para sa Korea at ang ugnayang iyon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Pag-uwi ko ng araw na iyon, hinanap ko sa internet ang tungkol sa mga bansang Asyano. Noong una, simpleng kuryosidad lang, ngunit hindi sinasadyang nakita ko ang isang video ng isang teleserye mula sa Pilipinas. At iyon ang nagpabago sa aking buhay. Napakaganda ng kwento. Ang mga mahuhusay na artista, ang mga nakakaantig na eksena, at ang kantang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko, ito ay ibang-iba sa mga palabas sa Turkiye. Magdamag akong nanood ng mga video. Dahil doon, natural na rin akong nanood ng iba pang mga pelikulang Pilipino at mga variety show. Habang binabasa ko ang mga subtitle sa Filipino, naging interesado ako sa misteryosong alpabeto nito. Namangha ako kung paano nabubuo ang mga tunog mula sa kombinasyon ng mga letra. Doon nagsimula ang lahat. Nagpasya akong mag-aral ng Filipino. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, nagtaka sila noong una. Tinanong nila kung bakit hindi Ingles o Aleman. Ngunit nang sabihin kong ang Pilipinas ay isang bansang may mabubuting tao sa Asya, tumango ang aking ama. Para sa henerasyon ng aking ama, ang Pilipinas ay may espesyal na kahulugan dahil sa kabaitan ng mga tao nito. Tuwang-tuwa ako nang makapasa ako sa kursong Filipino sa Istanbul University. Sa wakas, makakapag-aral na ako ng Filipino ng maayos. Masaya ang buhay ko sa kolehiyo. Maligaya ako sa mga oras na kasama ko ang aking mga kaibigan na may parehong pangarap, nag-aaral ng kultura ng Pilipinas, at nag-uusap sa wikang Filipino. Pagkatapos ng unang taon, dumating ang summer break. Nagpasya kaming magbakasyon ng aking mga kaibigan sa Antalya. Ang Antalya ay isang magandang lungsod sa dalampasigan sa timog ng Turkiye. Kilala ito sa esmeraldang kulay ng dagat Mediteraneo at puting buhangin. Nag-book kami ng isang murang guest house at sumakay ng tren. Dumating kami sa Antalya bandang 4:00 ng hapon. Pakiramdam ko ay masusunog ang aking balat sa tindi ng sikat ng araw. Inayos namin ang aming mga gamit at dumiretso agad sa dalampasigan. Nang ilubog ko ang aking mga paa sa malamig na tubig dagat, nawala lahat ng aking pagod. Naglaro kami ng tubig ng aking mga kaibigan at nag-volleyball at hindi namin namalayan ang oras. Nang magsimula ng lumubog ang araw, lumipat kami sa isang kalapit na cafe. Ito ay isang maliit na cafe sa tabi ng dagat na may napakagandang ambience.
mga mesang gawa sa kahoy, malumanay na ilaw, at ang tunog ng alon. Nag-order ang aking mga kaibigan ng malamig na iced americano at ako naman ay nag-order ng lemonade. At doon nangyari iyon. May isang lalaki sa sulok ng cafe na nakaupo at nakatingin sa kanyang laptop. Mag-isa lang siya. Isang lalaking asyano, maitim ang buhok at nakasalamin. Tila seryoso siyang nag-aaral. Biglang kumabog ang aking dibdib. Siya ang tipo ko. Ang kalmado at seryosong aura niya ay napakaakit para sa akin. Paulit-ulit na napapatingin ang aking mga mata sa kanya. Napansin ito ng aking mga kaibigan at tinukso ako. Tinitingnan ni Ezra ang lalaki. Namula ang aking mukha. Gusto ko siyang kausapin, ngunit wala akong lakas ng loob. Hindi madali para sa akin na unang lumapit sa isang dayuhang lalaki. Mga 1 oras na siguro ang lumipas nang sabihin ng aking mga kaibigan na oras na para umalis. Huling beses ko siyang tiningnan. Nakatutok pa rin siya sa screen ng kanyang laptop. Malungkot akong umalis sa cafe. May kulang sa puso ko. Bakit hindi ko man lang siya kinausap? Nagsisi ako. Inalo ako ng aking mga kaibigan. Sabi nila, bakit hindi ka bumalik bukas? Ngunit alam kong halos imposible iyon. Ang Antalya ay isang malaking lungsod. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Sabi ko sa sarili, bandang 10:00 na ng gabi. Pauwi na kami sa aming tinutuluyan. Naglalakad kami sa makipot na eskinita ng lumang bayan ng Antalya. Malabo ang ilaw mula sa mga poste. Hindi tulad sa umaga na maraming turista, kakaunti ang tao sa gabi. Medyo nakaramdam ako ng takot. Mas lumapit ako sa aking mga kaibigan habang naglalakad. Bigla, may narinig kaming mabilis na yabag sa likuran namin. May isang taong tumatakbo ng napakabilis. Nagulat din ang mga kaibigan ko at lumingon. Sa madilim na eskinita, isang lalaki ang humihingal na lumalapit. Nang makalapit siya, nakita namin ang kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala, siya ang lalaking asyano mula sa cafe kanina. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Pasensya na, ako si Miguel. Pakiramdam ko kailangan kitang kausapin. Nanginginig ang kanyang boses. Halatang kinakabahan siya. Nagulat ako, ngunit kasabay nito, kumabog ang puso ko. Hinabol ako ng lalaking ito. Ngumiti ang mga kaibigan ko at umatras. Tila sinasabi ng kanilang mga mata na bahala na ako. Nagpatuloy si Miguel sa pagsasalita. Sinabi niya na nakita niya ako sa cafe. At hindi ako maalis sa isip niya. Sinabi niya na kung hahayaan niya akong umalis, pagsisisihan niya ito habang buhay. Naramdaman ko ang kanyang katapatan. Ito ang unang pagkakataon na may lalaking lumapit sa akin ng ganito kapuro. Ang mga lalaki sa Turkiye ay karaniwang mayabang lumapit. Sinusubukan kanilang akitin sa mga matatamis na salita. Ngunit iba si Miguel. Ma, me, 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 me. Kahit nanginginig, tapat niyang ipinahayag ang kanyang nararamdaman. Ang ugali niyang iyon ay napakaakit. Nagkalakas din ako ng loob. Sa totoo lang, hindi ka rin maalis sa isip ko. Sabi ko, nagliwanag ang mukha ni Miguel. Talaga? Tanong niya. Oo, totoo. Nagngitian kami. Nagreklamo ang mga kaibigan ko na gutom na sila. Nag-alok si Miguel. Ako na ang magbabayad ng hapunan. Gusto niyo bang kumain kasama ko? Mabilis na umalis ang mga kaibigan ko at sinabing mauuna na sila. Ezra, sumunod ka na lang sa amin mamaya, sabi nila. Sa huli, naiwan kaming dalawa ni Miguel. Naglakad kami ni Miguel papunta sa isang kalapit na restaurant. Isang outdoor terrace na may tanawin ng dagat. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa dagat at may malamig na hangin. Napakaromantiko ng lugar. Nang buksan namin ang menu, sinabi ni Miguel, maaari mo ba akong irekomenda ng lamb kebab? Hindi ko alam kung alin ang masarap. Ngumiti ako at ipinaliwanag ang iba't ibang uri. Tumango si Miguel habang nakikinig. Dumating ang pagkain. Kebab, pilaf, at salad. Kinuha ni Miguel ang kanyang tinidor. Pagkatapos ng isang subo, sinabi niyang masarap. Ang pagkain sa Turkiye ay talagang napakasarap.
sabi niya. Tila sanay na siya dahil isa siyang exchange student sa Istanbul. Ako ang nagulat. Karaniwan, hindi gusto ng mga dayuhan ang amoy ng tupa, ngunit si Miguel ay walang ganoong reaksyon. Naging interesado ako. Sabi mo galing ka sa Pilipinas, tama? Tumango si Miguel. Oo, galing ako sa Maynila. Kasalukuyan akong exchange student sa Istanbul University. History ang major ko. Nagulat ako nang marinig iyon. Estudyante rin ako sa Istanbul University, sabi ko. Sa kursong Filipino, mas lalo siyang nagulat. Talaga? Magkapareho tayo ng eskwelahan. Sabay kaming natawa. Anong klaseng pagkakataon ito? Naisip ko. Nagtanong si Miguel. Bakit ka nag-aral ng Filipino? Ikinuwento ko ang nangyari noong high school. Na sinabi ng history teacher ko ang tungkol sa ugnayan ng Turkiye sa mga bansang Asyano tulad ng Korea. At doon ko nalaman ang tungkol sa Pilipinas. Iyon ang naging dahilan kung bakit ako nagsaliksik tungkol sa Pilipinas at nahumaling sa mga teleserye nito. Interesadong nakinig si Miguel. Tinanong niya kung sinong mga artista ang gusto ko. Nagbanggit ako ng ilang pangalan. Alam din pala ni Miguel ang lahat ng iyon. Sikat na sikat sila sa Pilipinas, sabi niya. Natural na dumaloy ang aming pag-uusap. Tinanong ko rin si Miguel, bakit ka pumunta sa Turkiye para maging exchange student? Sumagot si Miguel. Habang nag-aaral ako ng kasaysayan, nalaman ko ang sakripisyo ng mga sundalong Turko noong digmaang Koreano. Naging makabuluhan para sa akin ang ugnayan ng kapatid na bansa. Kaya pinili ko ang Turkiye nang mag-apply ako para sa exchange program. 6 na buwan na ako rito sa Istanbul. Naramdaman kong uminit ang puso ko nang marinig iyon, na may isang Pilipinong ganito ang tingin sa aming bansa. Nagtanong ulit si Miguel, kumusta ang Filipino? Mahirap ba? Tapat akong sumagot. Noong una, mahirap talaga. May mga bahagi ng grammar na pareho sa Turkish, pero mahirap ang bigkas, lalo na ang mga tunog ng katinig. Pero masaya. Habang mas marami akong natututunan, mas gusto ko pang matuto. Ngumiti si Miguel. Salamat sa pagmamahal mo sa wikang Filipino. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko iyon. Namula na naman ang aking mukha. Habang kumakain, patuloy kaming nag-usap. Hindi namin namalayan ang oras. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang mga karanasan sa Turkiye. Sinabi niyang nilibot niya ang mga makasaysayang lugar sa Istanbul. Topkapi Palace, Hagia Sophia, Blue Mosque. Bilang isang history major, alam niya ang detalye ng kasaysayan ng bawat lugar. Alam ko rin ang mga lugar na iyon, ngunit nang marinig ko ang paliwanag ni Miguel, naging bago ito sa akin. Iba ang tingin ng isang Pilipino sa Turkiye. Nagkuwento rin si Miguel tungkol sa Antalya. Sinabi niya na ito na ang huli niyang biyahe bago matapos ang kanyang exchange program. Bukas ay babalik na siya sa Istanbul at pagkatapos ng 1 linggo, babalik na siya sa Pilipinas. Nang marinig ko iyon, biglang lumubog ang puso ko. Kakakilala lang namin, pero kailangan na naming maghiwalay. Siguro napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ko. Tinanong ni Miguel, bakit? May problema ba? Umiling ako. Wala, okay lang ako. Ngunit tila nabasa ni Miguel ang nasa isip ko. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, sinabi niya, may oras ka ba bukas? Pwede ba tayong mamasyal sa Antalya ng magkasama? Nagulat akong tumingin kay Miguel. Talaga? Oo, totoo. Mag-isa lang din kasi ako at nababagot. Mas masaya kung magkasama tayo. Hindi ako nag-atubiling sumang-ayon. Pasensya na sa mga kaibigan ko, pero ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Pagkatapos kumain, umalis kami sa restaurant. Sinabi ni Miguel na ihahatid niya ako sa aking tinutuluyan. Habang naglalakad, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Ikinuwento ni Miguel ang buhay sa Pilipinas. Kung gaano kasigla ang Maynila, kung gaano ka-passionate ang mga tao. Sinabi kong gusto kong makapunta sa Pilipinas balang araw. Ngumiti si Miguel at sinabi, pumunta ka. Ipapakita ko sa iyo ang maraming magagandang lugar. Dumating kami sa harap ng aking tinutuluyan. Malungkot ang paghihiwalay. Ganoon din yata ang nararamdaman ni Miguel. Sandali kaming tumayo at nagkatinginan. Unang nagsalita si Miguel.
Napakasaya ng araw na ito. Magkita tayo rito bukas ng 10:00 ng umaga, okay? Tumango ako. Sige, okay. Magkita tayo bukas. Kumaway si Miguel at umalis. Matagal akong nakatayo roon, pinagmamasdan ang kanyang likod. Pagpasok ko sa aming tinutuluyan, nagkagulo ang mga kaibigan ko. Kumusta? Anong pinag-usapan niyo? Tanong nila. Ngumiti ako at sumagot. Mabait siyang tao. Magkikita kami bukas para mamasyal. Nagsigawan sa tuwa ang mga kaibigan ko. Sa wakas, may lalaki na si Ezra. Namula ang aking mukha. Pero masaya ako. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Kumakabog ang puso ko sa kaiisip kay Miguel. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Tulog pa ang mga kaibigan ko. Tahimik akong naligo at pumili ng damit. Matagal akong nag-isip kung ano ang isusuot. Sa huli, pinili ko ang isang puting bestida. Tumingin ako sa salamin at inayos ang aking buhok. 10 minuto, bago ang aming usapan, lumabas ako. Nandoon na si Miguel. Ngumiti siya ng malapad nang makita ako. Nagsimula kaming maglakad sa lumang bayan ng Antalya. Si Miguel ang gabay namin. Hawak ang isang mapa. Una, pumunta kami sa Aspendos Amphitheater, isang malaking teatro na itinayo noong panahon ng mga Romano. Ikinuwento ni Miguel ang kasaysayan nito. Kung paano ito itinayo, anong mga palabas ang ginanap dito. Humanga ako habang nakikinig. Ito ang unang pagkakataon na may nagpaliwanag ng kasaysayan sa ganitong paraan. Sunod, pumunta kami sa Duden Waterfalls. Isang kamanghamanghang tanawin kung saan ang tubig ay bumabagsak sa dagat. Sinabi ni Miguel na kukunan niya ako ng litrato. Nag-pose ako sa harap ng talon. Maraming beses akong kinunan ni Miguel. Ako naman, sabi niya. At tumayo siya sa harap ng kamera. Kinunan ko rin siya ng masigasig. At nagpatulong kami sa isang turista para kunan kaming dalawa. Nang tanghalian na, pumasok kami sa isang maliit na kainan. In-order ni Miguel ang mga pagkaing inirekomenda ko. Meze, isang uri ng appetizer, at inihaw na isda. Masarap na kumain si Miguel. Sinabi niyang bagay sa kanya ang pagkain sa Turkiye. Marami na raw siyang natikmang pagkain sa Istanbul. Nagpapasalamat ako kay Miguel. Masaya ako na gusto niya ang aming pagkain. Sa hapon, naglakad kami sa dalampasigan. Nag-usap kami habang pinapakinggan ang tunog ng alon. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa aking mga pangarap. Sinabi ko, gusto kong maging mas magaling sa Filipino para maging interpreter. Gusto kong maging tulay na magkokonekta sa Pilipinas at Turkiye. Sinabi ni Miguel, napakagandang pangarap. Sana matupad mo. Nagtanong din ako, ano naman ang pangarap mo, Miguel? Sandaling nag-isip si Miguel at sumagot. Gusto kong mag-aral ng kasaysayan, lalo na ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Naniniwala akong sa pamamagitan ng kasaysayan, mas mauunawaan ng mga tao ang isa't isa. Humanga ako sa sinabi niya. Seryoso si Miguel sa kanyang mga pangarap. Nagsimula nang lumubog ang araw. Umupo kami sa dalampasigan at pinanood ang paglubog ng araw. Naging kulay kahel ang kalangitan. Napakaganda. Sinabi ni Miguel. Napakasaya ng araw na ito. Masaya akong nakilala kita. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako rin. Napakasaya ko. Nagkatinginan kami. At ngumiti. Noon ko naramdaman, espesyal ang taong ito. Hindi lang dahil sa kanyang itsura. Tapat ang pakikitungo sa akin ni Miguel. Maalalahanin siya at magalang. Mayroon siyang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mga lalaking Turko. Isang pakiramdam ng kapanatagan at tiwala. Naisip kong ito ang espesyal na alindog ng isang lalaking Pilipino. Lumalim na ang gabi. Hinatid ako ni Miguel sa aking tinutuluyan. Sa harap ng aming tinutuluyan, kailangan na naming magpaalam. Sinabi ni Miguel, babalik ako sa Istanbul bukas ng umaga. At pagkatapos ng 1 linggo, uuwi na ako sa Pilipinas. Sumakit ang puso ko. Kailangan na naming maghiwalay. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay, pero magkita tayo ulit sa Istanbul. Gusto kitang makita bago ako umuwi sa Pilipinas. Tumango ako. Oo, magkita tayo. Sigurado.
Kinumpirma ulit ni Miguel ang contact number ko. Tatawagan kita agad pagdating ko sa Istanbul. Maglaan tayo ng oras para magkita. Nangako rin ako. Oo, hihintayin ko. Niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. Naramdaman ko ang init ng katawan ni Miguel. Sana ay tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ngunit ang oras ay walang awa. Sa huli, kailangan naming maghiwalay. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Napakasaya ng mga sandali namin ni Miguel. Ngunit malungkot isipin na 1 linggo na lang ang natitira. Kailangan naming magkita sa Istanbul. Ito na ang huling pagkakataon. Kaya kailangan naming magkita. Pangako ko sa sarili. Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Taos-puso akong umasa na magpapatuloy ang aming ugnayan. Pagbalik ko sa Istanbul, nag-message ako kay Miguel. Tinanong ko kung nakarating na siya ng maayos. Sumagot si Miguel. Oo, nakarating ako ng maayos. Magkita tayo sa loob ng linggong ito. Punong-puno ako ng pag-asa. Inisip kong sapat na ang 1 linggo. Ngunit iba ang katotohanan. Abala si Miguel sa paghahanda sa kanyang pag-uwi. Kailangan niyang ayusin ang kanyang dormitoryo at tapusin ang mga proseso sa paaralan. Kailangan din niyang magpaalam sa kanyang mga propesor. Bukod pa roon, kailangan niyang mag-empake. Ang mga gamit na naipon niya sa loob ng 6 na buwan ay hindi kakaunti. Abala rin ako. Mayroon akong mga takdang aralin na naipon noong bakasyon. Mayroon ding mga report na kailangan kong tapusin bago magsimula ang klase. Bukod pa roon, nagsimula na akong mag-part-time job. Kailangan kong kumita ng pera. Nagtatrabaho ako sa isang cafe ng 4 na oras araw-araw. Sinubukan naming magtakda ng oras ni Miguel. Okay ka ba sa Lunes? Tanong ko. Sumagot si Miguel. Mahirap sa Lunes. May gagawin ako sa eskwelahan. Martes. Okay ka ba? May part-time job ako tuwing Martes. May trabaho ako sa gabi ng Martes. Miyerkules? Ganyan lumipas ang ilang araw. Sinubukan naming maghanap ng oras, ngunit hindi madali. Abala si Miguel sa umaga, at abala ako sa gabi. Huwebes na. Nag-message si Miguel. Okay ka ba bukas ng hapon? Natuwa ako. Sa wakas, nagtugma ang aming oras. Sige, magkita tayo bukas ng hapon. Saan tayo magkikita? Nagmungkahi si Miguel. Sa isang cafe? Malapit sa Taksim Square? Sumang-ayon ako. Sige. Magkita tayo doon bukas ng 3:00. Ngunit ng gabing iyon, may biglaang nangyari. Tumawag ang aking ina. Sinabi niya na biglang nagkasakit ang aking ama at kailangan siyang dalhin sa ospital. Hindi naman daw malubha, ngunit kailangan siyang dalhin sa ospital. Nataranta ako. May usapan kami ni Miguel bukas. Ngunit mas mahalaga ang aking ama. Nag-message ako kay Miguel. Pasensya na talaga, pero may bigla ang problema sa pamilya bukas kaya hindi tayo makakapagkita. Pwede ba sa ibang araw? Sumagot si Miguel. Okay lang. Mas mahalaga ang pamilya, pero aalis na ako papuntang Pilipinas sa Makalawa. Bukas na ang huling pagkakataon. Gumuho ang mundo ko nang mabasa ko ang mensaheng iyon. Sa Makalawa na? Ganoong kabilis lumipas ang oras. Agad akong nag-reply. Kung ganoon, pwede ba tayong magkita bukas ng gabi? Kahit huli na. Pagkatapos kong pumunta sa ospital, sumagot si Miguel. Sa gabi, mayroon akong farewell party kasama ang mga kaibigan ko. Huling hapunan namin kasama ang mga exchange student. Nawalan ako ng pag-asa. Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Ang masasayang sandali sa Antalya ay magiging alaala na lang ba? Umiyak ako. Naramdaman kong nanghihinayang din si Miguel. Pasensya na talaga. Hindi tayo nagkatugma ng oras. Gusto pa naman kitang makita ulit dito sa Istanbul. Nag-message din ako. Ako rin. Gusto kitang makita. Pero wala na tayong magagawa. Nagpadala ng huling mensahe si Miguel. Kokontakin kita pagdating ko sa Pilipinas. Sana magkita tayo ulit kapag may pagkakataon. Sigurado. Nag-reply din ako. Oo, kontakin mo ako. Sana maraming magagandang bagay ang mangyari sa iyo sa Pilipinas. Ganoon kami naghiwalay nang hindi nagkikita.
Kinabukasan, dinala ko ang aking ama sa ospital. Mabuti na lang, hindi malubha ang kanyang sakit. Niresetahan siya ng gamot at umuwi kami, ngunit mabigat ang aking puso. Nang gabing iyon, nag-message ako kay Miguel. Okay na po ba ang tatay mo? Uuwi ka na bukas sa Pilipinas, di ba? Ingat ka, sumagot si Miguel. Mabuti naman. Oo, maaga ako bukas sa airport. Ingat ka rin, Ezra. Tatawagan kita. Iyon ang huli naming pag-uusap. Kinabukasan, umalis si Miguel papuntang Pilipinas. Mag-isa akong nakaupo sa aking silid at tiningnan ang mga litratong kuha namin sa Antalya. Namiss ko ang masasayang araw na iyon. Sa mga unang linggo, nagpalitan kami ng mensahe. Pagdating ni Miguel sa Pilipinas, naging abala siya. Nagpapahinga raw siya sa bahay habang nagsisimulang maghanap ng trabaho. Naghahanda ng resume at cover letter. Abala rin ako sa pag-aaral. Pagdating ng ikalawang taon, mas dumami ang mga takdang aralin, naging madalang ang aming mga mensahe. Mula sa araw-araw, naging tuwing ikalawang araw, hanggang sa minsan na lang sa isang linggo. Pagkalipas ng isang buwan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Mas mahirap daw maghanap ng trabaho kaysa sa inaasahan niya. Ilang beses na siyang nag-interview pero nabigo. Nalulungkot daw siya. Nagpadala ako ng mensahe ng suporta. Laban lang. Siguradong may darating na magandang pagkakataon. Nagpasalamat si Miguel. Salamat, Ezra. Dahil sa iyo, lumalakas ang loob ko. Ngunit pagkatapos noon, naging madalang ulit ang aming komunikasyon. Lumipas ang 2 buwan. Iniisip ko si Miguel, ngunit hindi ko siya makontak. Ayokong istorbohin siya habang abala. Hindi rin nagparamdam si Miguel. Inisip kong baka abala lang siya sa paghahanap ng trabaho. Paminsan-minsan, naaalala ko ang mga alaala sa Antalya, ang paglalakad sa dalampasigan, ang mga sandaling magkasama kaming tumatawa. Namiss ko siya, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-message ako. Hello, kumusta ka na? Isang simpleng pagbati, ngunit walang reply. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 1 linggo. Ngunit wala pa ring sagot. Nagsimula akong mag-alala, may nangyari kaya sa kanya? O kinalimutan na niya ako? Nag-message ulit ako. Miguel, okay ka lang ba? Nag-aalala ako. Wala pa ring reply. Lumipas pa ang 1 buwan, inisip kong kailangan ko ng sumuko. Siguradong abala lang si Miguel, o baka hanggang dito na lang talaga ang aming ugnayan. Masakit, ngunit tinanggap ko. Ang 3 araw sa Antalya ay napakasaya, ngunit iyon ay isang summer romance lang. Iba ang katotohanan, masyado kaming malayo sa isa't isa, at mayroon kaming sari-sariling buhay. Nagpa siya akong mag-focus sa aking pag-aaral. Mas lalo kong pinagbuti ang pag-aaral ng Filipino. Naniniwala akong balang araw ay magkakaroon ako ng pagkakataong pumunta sa Pilipinas. Hindi man para kay Miguel, kundi para sa aking mga pangarap. Kasama ang mga kaibigan at nagtatrabaho, lumipas ang mga araw, paminsan-minsan, naaalala ko si Miguel, ngunit agad kong sinusubukang kalimutan. Lumipas ang 6 na buwan, dumating ang taglamig. Nag-snow sa Istanbul. Habang pinagmamasdan ang puting nyebe, naaalala ko ang asul na dagat ng Antalya. Naalala ko rin ang paglubog ng araw na pinanood namin ni Miguel. Tila kailangan ko na itong ituring bilang isang alaala na lang. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa, sabi ko sa sarili. Lumipas ang 1 taon. Nasa 3 taon na ako. Gumaling na rin ako sa Filipino. Pinuri ako ng aking professor. Si Ezra ay talagang masipag, naging natural na ang kanyang bigkas, at lumalim na ang kanyang pangunawa sa kultura ng Pilipinas. Ipinagmalaki ko ito. Nagsimula akong mag-aral para makalimutan si Miguel, ngunit ngayon, ito na talaga ang pangarap ko. Isang araw, nakaupo ako sa isang kafe kasama ang aking mga kaibigan. Sinabi ng isang kaibigan, Ezra, mukha kang masaya ngayon. Dati, parang malungkot ka. Ngumiti ako at sumagot, oo, nahanap ko na yata ang aking landas. Pinalakas ng mga kaibigan ko ang loob ko.
Siguradong magiging magaling kang interpreter. Ezra, naging lakas ko ang mga salitang iyon. Ngunit paminsan-minsan, kapag mag-isa ako sa gabi, naaalala ko si Miguel. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Nakahanap na kaya siya ng trabaho? Masaya kaya siya? Nagtataka ako, ngunit wala akong lakas ng loob na kontakin siya. Mahigit 1 taon na ang lumipas. Inisip kong tapos na talaga ang lahat. Masakit ang isang bahagi ng puso ko, ngunit iyon ang katotohanan. Nang tag-araw na iyon, may anunsyo sa paaralan tungkol sa isang Filipino language program sa Pilipinas. Isang pagkakataon na mag-aral ng 6 na buwan sa isang language center ng isang unibersidad sa Maynila. May scholarship din daw. Nag-alinlangan ako. Kung pupunta ako sa Pilipinas, makikita ko kaya si Miguel? O gusto ko ba siyang makita? Naguguluhan ako. Ngunit sinabi ng mga kaibigan ko, Ezra, ito ang pangarap mo. Huwag mong isuko ito dahil kay Miguel. Tama ang mga kaibigan ko. Kailangan kong mabuhay para sa aking mga pangarap. Nakaraan na. Si Miguel. At kailangan kong sumulong. Pinunan ko ang application form. Sa aking essay, isinulat ko ang dahilan kung bakit ako nag-aral ng Filipino at ang aking mga pangarap, ang paghanga sa bansa, ang pagkahumaling sa kultura, at ang layuning maging isang interpreter. Isinulat ko ang lahat ng may katapatan. 2 buwan ang lumipas, natanggap ko ang acceptance letter. Tuwang-tuwa ako. Nang sabihin ko ito sa aking mga magulang, nag-alala sila noong una. Okay ka lang ba na mag-isa sa isang malayong bansa? Tanong nila. Ngunit nang makita nila ang aking determinasyon, pumayag sila. Sinabi ng aking ama, ang Pilipinas ay isang bansang may mabubuting tao, kaya nagtitiwala ako. Mag-ingat ka roon. Niyakap ako ng aking ina habang umiiyak. Dumating ang taglagas, naghanda ako para sa aking pag-alis. Kumuha ako ng visa at nag-empake. Naghanda ng farewell party ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay sumuporta sa akin. Tuparin mo ang iyong pangarap at bumalik ka, sabi nila. Nangako ako. Mag-aaral ako ng mabuti para maging isang magaling na interpreter. Sa araw ng aking pag-alis, hinatid ako ng aking mga magulang sa airport. Patuloy na umiiyak ang aking ina. At niyakap ako ng mahigpit ng aking ama. Sumakay ako sa eroplano. Tumingin ako sa labas ng bintana. At unti-unting lumiliit ang Istanbul. Ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki. Isang lugar na may mga alaala ni Miguel. Ngayon, papunta na ako sa isang bagong mundo. Sa Pilipinas. Kumakabog ang aking dibdib. Isang halo ng pananabik at kaba. Makikita ko kaya si Miguel sa Pilipinas? O mas mabuti bang hindi? Naguguluhan ako. Ngunit agad akong nagpasya. Kalimutan mo na si Miguel. Nakaraan na iyon. At pupunta ako roon para sa aking kinabukasan. Ang pagtapak sa Pilipinas ay isang bagong simula. Iwanan ang nakaraan at tumingin sa hinaharap. Ganoon ko pinayapa ang aking sarili at ipinikit ang aking mga mata. Nagsimula ang mahabang biyahe. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, nang maaga. Pagbaba ko ng eroplano, narinig ko ang anunsyo sa Filipino. Ang wikang pinag-aralan ko ng husto ay nasa lahat ng dako. Napuno ng tuwa ang aking puso. Nasa Pilipinas na ako. Dumaan ako sa immigration at kinuha ang aking bagahe. Paglabas ko ng airport, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking mukha. Lumalalim na ang taglagas. May airport pickup mula sa language center. May isang driver na may hawak na placard na may pangalan ko. Sumakay ako sa kotse papuntang Maynila. Namangha ako sa tanawin sa labas ng bintana. Matataas na gusali, mabilis na mga sasakyan, mga signboard na nakasulat sa Filipino. Lahat ay bago sa akin, mabait na ipinaliwanag ng driver. Iyan ang Pasig River at iyon naman ang isang sikat na mall. Tumango ako ng may paghanga. Dumating ako sa dormitoryo ng language center. Maliit ngunit malinis na silid. Inayos ko ang aking mga gamit at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang mga kalye ng Maynila. Nasa gitna kaya ng napakaraming taong iyon si Miguel? Biglang pumasok sa isip ko, ngunit agad akong umiling. Ang Maynila ay isang malaking lungsod
na may 10 milyong tao. Hindi kami magkikita, sabi ko sa sarili. Kinabukasan, nagsimula ang klase. Sa aking klase, may mga estudyante mula sa iba't ibang bansa, China, Japan, Vietnam, Amerika. Lahat sila ay naroon para mag-aral ng Filipino. Mabait ang aming guro. Pinuri niya ang aking bigkas. Mukhang masipag kang nag-aral sa Turkiye, sabi niya. Ipinagmalaki ko ito. Pagkatapos ng klase, namamasyal kami ng aking mga kaibigan sa Maynila. Pumunta kami sa Bonifacio Global City at sa poblasyon. Kumain din kami ng mga pagkaing Pilipino. Sinigang, adobo, lechon. Maanghang ngunit masarap. Nag-uusap din kami sa mga cafe. Nagkukuwentuhan tungkol sa aming mga bansa at nagtatawanan. Masasayang sandali. Lumipas ang 1 buwan. Nasanay na ako sa buhay sa Maynila. Natutunan ko kung paano sumakay ng MRT at gumamit ng mga convenience store. Nagkaroon din ako ng ilang kaibigang Pilipino. Mga kaibigang nakilala ko sa isang language exchange program. Tinuturuan nila ako ng Filipino at tinuturuan ko sila ng Turkish. Nagtutulungan kami at naging malapit. Isang gabi, inaya ako ng aking mga kaibigan na pumunta sa Intramuros. Isang lugar daw kung saan mararamdaman ang tradisyonal na kultura. Agad akong sumang-ayon. Dumating kami sa Intramuros bandang 6:00 ng gabi. Mga gusaling may estilong Espanyol ang nakahanay. Mga tradisyonal na tsaahan. Souvenir shop. Gallery. Isang napakagandang lugar. Pumasok kami sa isang cafe. Umorder kami ng tsaa at nag-usap. Pinag-usapan ng mga kaibigan ko ang pagsusulit sa susunod na linggo. Nag-aalala raw sila. Inalo ko sila. Mag-aral tayo nang magkakasama. Nagpasalamat sila at ngumiti. Lumipas ang oras. At naging 9:00 na ng gabi. Nagsimula na kaming maghanda para umuwi. Paglabas namin sa cafe, isang cafe ang nakakuha ng aking pansin. Nakikita ang loob mula sa salaming bintana. Tahimik at maginhawang ambiance. Noon, nakita ko ang isang lalaki na nakaupo sa loob, nakatingin sa kanyang laptop. Nakatagilid siya. May pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi ako sigurado. Tinawag ako ng mga kaibigan ko. Ezra, bakit? Tara na. Lumingon ako at sumunod sa aking mga kaibigan. Ngunit isang bahagi ng puso ko ang patuloy na nababagabag. Sino kaya ang lalaking iyon? Bakit pamilyar siya? Pauwi sa dormitoryo, naghiwalay kami ng aking mga kaibigan. Naglakad ako mag-isa sa isang makipot na eskinita. Tahimik ang lugar na ito. Mahigit 10:00 na ng gabi, ngunit pakiramdam ko ay ligtas. Narinig kong ligtas daw sa Pilipinas. At doon nangyari iyon. May narinig akong tumatakbo sa likuran ko. Mabilis na yabag. Biglang naalala ko ang araw na iyon sa Antalya. Tulad ng gabing iyon, 2 taon na ang nakalipas. Hindi kaya, dahan-dahan akong lumingon. Sa dilim, isang lalaki ang humihingal na papalapit. Nang makalapit siya, nakita ko ang kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala. Si Miguel. Humihingal siyang tumayo sa harap ko. Namumula ang kanyang mukha at pinagpapawisan. Nagkatinginan kami, ilang segundo ng katahimikan, at sabay kaming nagsalita. Ikaw ba yung sa Antalya? Nagkasabay ang aming mga boses. Unang nagsalita si Miguel. Ezra, tama ba? Ikaw nga ba talaga? Sumagot ako ng nanginginig ang boses. Oo, Miguel. Ikaw nga talaga. Miguel. Sabay kaming natawa. May ekspresyon ng hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Tanong ni Miguel. Paano ka nakarating dito sa Pilipinas? Ipinaliwanag ko. Nandito ako para sa isang language program. 1 buwan na ako rito. Tumango si Miguel. Kaya pala hindi ako nagkamali sa nakita ko sa cafe kanina. Nakita kita pero hindi ako sigurado. Akala ko imposible. Kaya hinabol kita. Kung hahayaan kitang mawala, pagsisisihan ko habang buhay. Nang marinig ko iyon, naantig ang puso ko. Tulad ng sa Antalya 2 taon na ang nakalipas, hinabol niya ulit ako. Sinabi ko rin. Akala ko rin ikaw si Miguel. Pero hindi ako sigurado, kaya nilagpasan na lang kita.
Akala ko imposible. Ngumiti si Miguel. Tila mayroon talaga tayong koneksyon. 2 taon na ang nakalipas. At ngayon ulit. Ngumiti ako at tumango. Napakahiwaga. Tadhana siguro ito. Niyakap namin ang isa't isa. Nang mahigpit. 2 taon na. Naramdaman ko ang init ng katawan ni Miguel. Na-miss ko ang init na iyon. Muntik na akong maiyak, ngunit pinigilan ko. Tila emosyonal din si Miguel. Matagal kaming magkayakap bago kami kumalas. Tiningnan namin ang mukha ng isa't isa. Medyo pumayat si Miguel. Mas maikli na ang kanyang buhok at iba na ang kanyang pananamit. Nakasuot siya ng slacks at polo shirt. Nagtanong si Miguel, "May oras ka ba ngayon?" "Gusto kitang makausap." "Siyempre." Sumagot ako. "Oo, mayroon. Pumunta kami sa isang kalapit na cafe. Mayroon pa palang bukas." Umupo kami sa isang tahimik na lugar. Umorder kami ng kape at nagkatinginan. Hindi namin alam kung saan magsisimula. Unang nagsalita si Miguel. "Pasensya na noong hindi tayo nagkita sa Istanbul at hindi kita nakontak ng maayos." Umiling ako. "Hindi, okay lang. Pareho tayong abala noon." Nagpatuloy si Miguel sa pagsasalita. "Pagdating ko sa Pilipinas, abala ako sa paghahanap ng trabaho. Maraming interview, maraming pagkabigo. Mahirap na panahon iyon. Kaya hindi kita nakontak. Pasensya na." Ipinaliwanag ko rin. Abala rin ako sa pag-aaral. Habang dumadalang ang ating komunikasyon, inisip kong baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sumuko na ako. Nagpakita ng lungkot si Miguel. Ganoon din ako. Pero hindi kita makalimutan. Palaging bumabalik sa isip ko ang mga sandali natin sa Antalya. Uminit ang puso ko. Nagtanong si Miguel, "Kumusta ka sa loob ng 2 taon?" Ikinuwento ko ng maikli ang nakalipas na 2 taon, na masigasig akong nag-aral ng Filipino at sa wakas ay nakuha ang pagkakataong mag-aral dito. 1 buwan na ako sa Maynila at nag-aaral sa isang language center. Pumalakpak si Miguel. "Ang galing mo, natupad mo ang pangarap mo." Ikinuwento rin ni Miguel ang tungkol sa kanya. Noong nakaraang taon, sa wakas ay nakahanap na siya ng trabaho. Isang medium-sized na kumpanya sa Maynila. Nagtatrabaho raw siya sa marketing department. Mahirap daw noong una, pero nasanay na siya ngayon. Malapit daw ang kumpanya sa Intramuros, kaya madalas siyang pumunta roon. Nag-overtime raw siya ngayon at dumaan sa cafe. Patuloy kaming nag-usap. Hindi namin namalayan ang oras. Nagulat kami nang sabihin ng staff ng cafe na oras na para magsara. Lampas na pala ng hating gabi. Malungkot kaming lumabas ng cafe. Mas lumamig sa labas. Hinubad ni Miguel ang kanyang jacket at isinuot sa akin. Malamig, di ba? Habang naglalakad papuntang dormitoryo, nagpatuloy kami sa pag-uusap. Sinabi ni Miguel, para talagang isang himala, na nagkita tayo ulit ng ganito. Ganoon din ang nararamdaman ko. Tadhana nga siguro ito. 2 taon na ang nakalipas. At ngayon ulit, hinawakan ni Miguel ang aking kamay. "Ayoko nang pakawalan ka ulit. Pwede ba tayong magkita ulit?" Kumabog ng mabilis ang puso ko. Tumango ako. "Oo, magkita tayo. Sigurado." Ngumiti ng malapad si Miguel. "Salamat. Gusto kong simulan ulit ito ng tama." Dumating kami sa harap ng dormitoryo. Nagtanong si Miguel, "Mayroon ka bang Pilipinong numero ng telepono?" Tumango ako. "Oo." Binigyan ako ng language center. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. "Pwede ko bang makuha ang numero mo?" Kinuha ko rin ang aking cellphone at sinabi ang aking numero. Sinesave ni Miguel ang aking numero at ibinigay din ang sa kanya. Sinesave ko rin. Nagpadala ng confirmation message si Miguel. Tumunog ang aking cellphone. "Okay, ayos. Makakapag-usap na tayo." "Oo, tatawagan kita bukas." Nangako ako. "Oo, hihintayin ko." Habang pinagmamasdan si Miguel na paalis, naisip ko. Totoo ba ito? Hindi ba ito panaginip? Kinurot ko ang aking pisngi. Masakit. Totoo ito. Nagkita nga kami ulit ni Miguel sa Maynila pagkatapos ng 2 taon. Napuno ng saya ang aking puso. Pumasok ako sa aking silid at humiga sa kama.
Hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari ngayon. Pinagtagpo kami ulit ng tadhana. Ito na siguro ang tunay na simula. Ngumiti ako habang iniisip iyon. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Miguel. Magandang umaga. May oras ka ba mamayang gabi? Sumagot ako ng may pananabik. Oo, mayroon. Anong oras tayo magkikita? Sumagot si Miguel. Magkita tayo ng 7:00 sa Intramuros. Sabay tayong maghapunan. Agad akong sumang-ayon. Hindi ako makapag-concentrate sa klase. Hindi ko marinig ang sinasabi ng guro. Si Miguel lang ang nasa isip ko. Tinanong ako ng mga kaibigan ko, Ezra, bakit? Mukha kang masaya. Ngumiti ako at sumagot, may magandang nangyari. Naging interesado sila, ngunit hindi ko idinetalye. Gusto ko munang itago ito. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa dormitoryo. Binuksan ko ang aking aparador at nag-isip kung ano ang isusuot. Matapos ang matagal na pagpili, pinili ko ang isang simple ngunit magandang bestida. Naglagay din ako ng kaunting makeup. Tumingin ako sa salamin at nakita ang aking sarili na puno ng pananabik, tulad ng sa Antalya 2 taon na ang nakalipas. Pagdating ko sa Intramuros, nandoon na si Miguel. Nakasuot siya ng casual na damit sa halip na business attire. Ngumiti siya ng malapad nang makita ako. Ezra, dito! Kumaway din ako habang papalapit. Sinabi ni Miguel, napakaganda mo ngayon. Namula ang aking mukha. Salamat. Pumunta kami sa isang Filipino restaurant. Isang lugar na inirekomenda ni Miguel. Umorder kami na kare-kare. Habang hinihintay ang pagkain, nag-usap kami. Tinanong ni Miguel, kumusta ang buhay sa language center? Masaya kong sinagot. Mabubuti ang mga kaibigan ko at mabait ang guro. Sinabi kong gumaling na rin ako sa Filipino. Pinuri ako ni Miguel. Ang galing mo talaga. Dumayo ka pa sa malayong lugar para sa pangarap mo. Nahiya ako. Ikaw din. Ang galing mo, sabi ko. Hindi madali ang magtrabaho sa isang kumpanya. Ngumiti ng mapait si Miguel. Noong una, mahirap talaga. Matagal bago ako nasanay. Nama, nama. Pero ngayon okay na. Dumating ang pagkain. Mukhang napakasarap ng kare-kare. Itinuro ni Miguel kung paano ito kainin. Masarap ito kapag may bagoong. Sinubukan ko. Napakasarap nga. Tumingin si Miguel ng may kasiyahan. Masarap, di ba? Oo, napakasarap. Habang kumakain, natural na dumaloy ang aming pag-uusap. Ikinuwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang trabaho. Kung ano ang kanyang mga kasamahan, ano ang kanyang mga gawain. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa aking mga kaibigan sa language center, kung gaano kasaya na makasama ang mga kaibigan mula sa iba't ibang bansa. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos kumain, naglakad kami sa mga kalye. Iba ang gabi sa Intramuros. Ang malumanay na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga kalsada. Itinuro ni Miguel ang isang cafe. Pumasok tayo doon. Pwede tayong uminom ng tradisyonal na tsaa. Sumang-ayon ako. Tahimik at maginhawa sa loob ng cafe. Ang interior na may istilong luma ay kahanga-hanga. Umupo kami sa isang sulok. Umorder si Miguel ng salabat at pinili ko ang isang fruit tea. Nang dumating ang tsaa, umuusok pa ito. Sa isang higop, naramdaman ko ang matamis at maasim na lasa. Tila natunaw ang pagod ko. Seryosong nagsalita si Miguel. Ezra, may sasabihin ako. Kinabahan ako at tumingin kay Miguel. Ano iyon? Sandaling nag-alinlangan si Miguel bago magsalita. 2 taon na ang nakalipas sa Antalya. Nang makilala kita, naramdaman kong tadhana iyon. Maikling panahon lang, pero napakasaya ko. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Nagpatuloy si Miguel sa pagsasalita. Nang hindi tayo nagkita sa Istanbul at naghiwalay, labis akong nagsisi na hindi kita nakontak ng maayos, na hindi ko napanatili ang ating ugnayan. Pero wala akong magawa. Abala ako sa paghahanap ng trabaho at wala akong oras o lakas. Tahimik akong nakikinig. Pero kahapon, nakita kita ulit. Nanginginig ang boses ni Miguel.
Pagkatapos ng 2 taon, dito sa Maynila, naisip kong hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang, na binigyan tayo ng langit ng isa pang pagkakataon. Ganoon din ang iniisip ko. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone. Nagpakita siya ng isang litrato. Mga hot air balloon na lumilipad sa kalangitan. Ito ang Cappadocia sa Turkey. Tiningnan ko ang litrato. Napakagandang tanawin. Sinabi ni Miguel, nang nasa Istanbul ako, gusto kong pumunta sa Cappadocia, pero wala akong oras. Balang araw, gusto kong pumunta roon. At tumingin si Miguel ng diretso sa akin. Kasama ka. Kung papayag ka, gusto kong pumunta roon, kasama ka. Gigising tayo ng maaga, sasakay sa hot air balloon, at sabay nating papanoorin ang pagsikat ng araw. Kumalabog ang puso ko. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Ezra, pwede ba kitang maging kasintahan? Ayoko nang pakawalan ka ulit. Naluha ako. Tulad noong hinabol niya ako sa Antalya 2 taon na ang nakalipas, tulad noong hinabol niya ako ulit sa Intramuros kahapon. Matapat ang taong ito. Mayroon siyang katatagan na hindi nagbabago. Isang pakiramdam ng kapanatagan na hindi ko naramdaman sa mga lalaking Turko. Tumango ako. Oo, gusto ko. Gusto rin kita, Miguel. Ngumiti ng malapad si Miguel. Talaga? Salamat. Pasasayahin kita. Nagkatinginan kami at ngumiti. Sa sandaling iyon, lahat ay perpekto. Naisip kong hindi na sayang ang 2 taon kong paghihintay. Pagkatapos kong maging kasintahan ni Miguel, mas lalo pang sumaya ang buhay ko sa Pilipinas. Sa mga araw ng linggo, masigasig akong nag-aaral sa language center, at sa katapusan ng linggo, nagde-date kami ni Miguel. Maraming alam si Miguel na mga tagong lugar sa Maynila. Pumunta kami sa mga lumang bahay sa Vigan at umakyat sa tuktok ng isang gusali sa Makati para sa city lights. Kumain kami ng manok sa Luneta Park habang pinapanood ang gabi. Bawat sandali ay mahalaga. Napakaalalahanin ni Miguel, susunduin niya ako malapit sa eskwelahan kapag tapos na ang klase ko. Kahit abala, naglalaan siya ng oras. Nag-uusap kami tungkol sa aming araw habang naghahapunan. Palaging pinupuri ni Miguel ang paggaling ko sa Filipino. Naging natural na raw ang aking bigkas at mas marami na akong alam na salita. Naging lakas ko ang mga salitang iyon. Nalaman din ng mga kaibigan ko sa language center na may kasintahan na ako. Masaya raw akong tingnan at binati nila ako. Tinanong nila kung kailan ko siya ipapakilala. Ngumiti ako at nangakong ipapakilala ko siya. Kapag may pagkakataon, sabi ng mga kaibigan ko, swerte ko raw na magkaroon ng Pilipinong kasintahan. Ipinagmalaki ko ito. Lumipas ang 3 buwan, lumalim na ang taglamig. Maingat na nagtanong si Miguel, Ezra, may oras ka ba sa Pasko? Tumango ako. Oo, bakasyon sa language center. Nagpatuloy si Miguel. Kung ganoon, gusto mo bang bisitahin ang mga magulang ko? Nagsimulang kumabog ng mabilis ang puso ko. Makikilala ko ang mga magulang niya. Sinabi kong kinakabahan ako. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Okay lang. Mababait ang mga magulang ko. Siguradong magugustuhan ka nila. Kahit natatakot, nagkalakas ako ng loob. Sige, pupunta ako. Ngumiti ng malapad si Miguel. Salamat. Sasabihin ko sa kanila. Ilang araw bago ang Pasko, sinabi ni Miguel na maghanda kami ng regalo. Regalo para sa kanyang mga magulang. Sumang-ayon ako. Pumunta kami sa isang department store. Nagpayo si Miguel. Mahilig sa alak ang tatay ko, kaya bumili tayo ng magandang alak. Mahilig naman sa makeup ang nanay ko, kaya bumili tayo ng isang set. Sumang-ayon ako. Habang pumipili ng regalo, mas lalo akong kinabahan. Noche buena na. Sinundo ako ni Miguel sa dormitoryo. Nagsuot ako ng Filipiniana. Pinahiram ako ng language center bilang bahagi ng kanilang Christmas program. Nang makita ako ni Miguel, humanga siya. Napakaganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang Filipiniana. Namula ang aking mukha. Salamat. Sumakay kami sa kotse papunta sa bahay ng mga magulang ni Miguel. Sa probinsya raw malapit sa Maynila. Mga 1 oras. Ang bahe. Sa loob ng kotse, patuloy akong pinalalakas ni Miguel.
Huwag kang masyadong kabahan. Maging komportable ka lang. Ngunit pinagpapawisan ang aking mga kamay. Nag-aalala ako na baka makaabala ako, isang dayuhan, sa kanilang pagdiriwang. Dumating kami sa harap ng isang bahay. Unang bumaba si Miguel, dala ang mga gamit. Dala ko naman ang mga regalo at sumunod. Habang paakyat kami, kumakabog ang puso ko. Nang pindutin ang doorbell, agad bumukas ang pinto. Ngumiti ng malapad ang ina ni Miguel at sinalubong kami. Tuloy kayo. Nabanggit ka na sa akin ni Miguel. Magalang akong nagbigay pugay. Magandang gabi po. Ako po si Ezra. Isang karangalan po na makasama kayo ngayong Pasko. Hinawakan ng ina ni Miguel ang aking kamay. Naku, ang galing mong mag-Filipino. Halika, pasok. Pagpasok namin, nandoon ang kanyang ama. Kamukha niya si Miguel. Nagbigay pugay din ako sa kanyang ama. Magandang gabi po. Ngumiti ang kanyang ama at tumango. Mabuti at nakarating ka. Marami nang naikwento si Miguel tungkol sa iyo. Pakialagaan ang anak namin. Namula ang aking mukha. Ako po ang dapat magpasalamat. Dinala kami ng kanyang ina sa sala. Upo kayo. Naghanda ako ng pagkain para sa Noche Buena. Sabay-sabay na tayong kumain. Ang mesa ay puno ng iba't ibang pagkain. Lechon, pansit, adobo, hamon. Napakarami. Sinabi ng kanyang ina, Ezra, maraming pagkain dito na baka ngayon mo lang matitikman. Sana magustuhan mo. Umiling ako. Hindi po, mukhang masarap po lahat. Gusto ko po talaga ang pagkaing Pilipino. Nagsimula kaming kumain. Sumubo ako ng isang kutsarang pagkain. At napakasarap. Tinanong ako ng kanyang ina, Kumusta? Masarap ba? Opo, napakasarap po. Mayroon din kaming mga sabaw sa Turkiye, pero iba ang lasa nito. Natuwa ang kanyang ina. Kain ka pa. Sabihin mo lang kung gusto mo pa. Sinabi ng kanyang ama, narinig kong taga-Turkiye ka. Isang bansa na tumulong sa aming mga kapwa Asyano noong digmaang Koreano. Salamat. Sumagot ako, ang henerasyon po ng lolo ko ang gumawa noon. Narinig ko rin po ang kuwentong iyon noong bata ako. Tungkol sa kapatid na bansa. Tumango ang kanyang ama. Tama. Kapatid na bansa. Habang kumakain, nag-usap kami. Pinuri ng kanyang ina ang aking suot na Filipiniana. Bagay na bagay daw. Tinanong ng kanyang ama kung paano kami nagkakilala ni Miguel. Ikinuwento ko ang nangyari sa Antalya. Tila naantig ang kanyang mga magulang. Tadhana nga, sabi nila. Pagkatapos kumain, nag-usap kami sa sala habang umiinom ng kape. Tinanong ako ng kanyang ina, Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Hindi ka ba nahihirapan? Tapat akong sumagot. Noong una po, medyo mahirap. Bagong bansa po kasi. Pero nang makilala ko si Miguel, naging napakasaya ko. Malaki po ang tulong niya. Tumingin ang ina sa kanyang anak. Magaling, Miguel. Seryosong nagsalita ang kanyang ama. Ezra, maraming pagkukulang si Miguel, pero masipag siya at responsable. Pakialagaan mo siya. Naantig ako, naramdaman ko ang malalim na pagmamahal sa mga salita ng kanyang ama. Ako po ang dapat magpasalamat. Napakabuting tao po ni Miguel. Hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay. Ezra, pamilya ka na namin. Pwede kang dumalaw kahit kailan. Kung malungkot ka o nahihirapan, tumawag ka lang. Muntik na akong maiyak. Salamat po. Maraming salamat po. Sa napakainit ninyong pagtanggap. Ngumiti ang kanyang ina. Natural lang iyon. Gabi na. Naghanda ulit ng pagkain ang kanyang ina. Sinabi kong tutulong ako. Nagkasama kami ng kanyang ina sa kusina. Tinuruan niya ako ng mga lutuing Pilipino. Paano magluto ng sinigang, paano magprito ng lumpia. Masigasig akong natuto. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa mga lutuin sa Turkiye. Interesadong nakinig ang kanyang ina. Pagkatapos ng hapunan, nanood kami ng TV kasama ang pamilya ni Miguel. Isang Christmas special ang palabas. Nagtawanan kami at nag-usap. Napakakomportable ng pakiramdam. Ito pala ang pagmamahal ng pamilyang Pilipino, naramdaman ko. Mainit din ang pamilya sa Turkiye. Ngunit iba ang pagmamahal ng pamilyang Pilipino. Kahit hindi sinasabi, nakikita ang pag-aalaga
at paggalang sa isa't isa. Lumalim na ang gabi. Sinabi ni Miguel na ihahatid niya ako sa dormitoryo. Nagpaalam ako sa kanyang mga magulang. Maraming salamat po ngayon. Napakasaya ko po. Niyakap ako ng kanyang ina. Kami rin. Masaya kami. Bumalik ka ulit. Kumaway din ang kanyang ama. Mag-ingat ka. Sa loob ng kotse, tinanong ni Miguel. Kumusta? Okay ba ang mga magulang ko? Tumango ako. Napakabait po nila. Naantig ako sa napakainit nilang pagtanggap. Ngumiti si Miguel. Mabuti naman. Gustong-gusto ka rin ng mga magulang ko. Tumawag sila kanina. Sabi nila, pangmanugang ka raw. Namula ang aking mukha. Pangmanugang. Hindi ba masyadong maaga para dyan? Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Seryoso ako. Gusto kong makasama ka habang buhay. Uminit ang puso ko nang marinig iyon. Ako rin. Gusto kong makasama ka, Miguel. Mula noon, madalas ko nang nakakausap ang mga magulang ni Miguel. Paminsan-minsan, nagme-message ang kanyang ina. Tinatanong kung kumusta ako, kung may kailangan ako. Nagpadala rin siya ng mga natirang pagkain mula sa Pasko. Dinala ito ni Miguel. Habang kinakain ko ang mga lutong may pagmamahal ng kanyang ina, naramdaman ko ang init ng pamilya. Mas lalo kong minahal ang buhay sa Pilipinas. Mayroon akong minamahal na si Miguel at isang mainit na pamilya. Masigasig din akong nag-aral sa language center. Maganda ang aking mga grado at pinupuri ako ng mga guro. Lumalim din ang aming pagkakaibigan. Napakasayang mga araw. Ngunit paminsan-minsan, na-miss ko ang aking mga magulang sa Turkiye. Madalas kaming mag-video call, ngunit gusto ko silang makita ng personal. Palaging tinatanong ng aking ina, kumusta ka? May problema ba? Sinabi kong okay lang ako. Napakaganda ng buhay ko sa Pilipinas. Nakakilala ako ng isang mabuting tao. Napanatag ang aking ina. Nagtatanong din ang aking ama. Anong klasing tao ang kasintahan mo? Ikinuwento ko si Miguel. Pilipino siya, nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. At higit sa lahat, napakabait. Sinabi ng aking ama na gusto niya siyang makilala. Ipakilala mo siya kapag bumisita ka sa Turkiye. Nangako ako, opo. Ipapakilala ko siya. Lumipas ang 6 na buwan. Patapos na ang aking language program. Kailangan ko nang magpasya. Babalik ba ako sa Turkiye o mananatili pa sa Pilipinas? Nag-aalangan ako. Kinausap ko si Miguel. Ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Miguel. Rerespetuhin ko ang desisyon mo. Pero sa totoo lang, sana manatili ka sa Pilipinas. Gusto kong patuloy na makasama ka. Ganoon din ang nararamdaman ko. Gusto kong makasama si Miguel, ngunit may problema sa visa. Nagmungkahi si Miguel ng solusyon. Kung mag-aaral ka sa graduate school, makakakuha ka ng student visa. Pwede kang mag-aral pa ng Filipino habang nananatili sa Pilipinas. Nagustuhan ko ang mungkahi niya. Kailangan ko pa talagang mag-aral para maging isang interpreter. Nagpasya akong mag-aral sa graduate school, nagsimula akong maghanda. Nag-aral ako para sa entrance exam at nagsulat ng application. Malaki ang tulong ni Miguel. Sinuri niya ang aking essay at nagsanay kami para sa interview. Ilang buwan ang lumipas, natanggap ko ang acceptance letter sa isang graduate school for translation and interpretation sa Maynila. Tuwang-tuwa ako. Tumatakbo akong yumakap kay Miguel. Nakapasa ako. Pwede pa akong manatili sa Pilipinas. Niyakap din ako ni Miguel ng mahigpit. Congratulations! Ang galing mo. Magkakasama pa tayo. Umiyak ako. Luha ng kaligayahan. Tumawag ako sa aking mga magulang. Sinabi kong nakapasa ako sa graduate school at mananatili pa ako sa Pilipinas. Natuwa ang aking ina, ngunit nag-alala rin. Kung mananatili ka dyan ng matagal, kailan tayo magkikita? Nangako akong bibisita ako tuwing bakasyon. Sinabi ng aking ama na binabati niya ako. Proud daw siya dahil tinutupad ko ang aking pangarap. Nagsimula ang buhay ko sa graduate school. Mas mahirap kaysa sa language center. Natutunan ko ang mga profesional na teorya ng translation at interpretation at maraming praktikal na gawain. Napakahirap ng pagsasanay sa simultaneous interpretation. Kailangan kong makinig sa Filipino habang nagsasalita sa Turkish. Naguguluhan ako.
Ngunit hindi ako sumuko. Pangarap ko ito. Palaging sumusuporta si Miguel. Kahit abala, naglalaan siya ng oras para sa akin. Inaalalayan niya ako kapag nahihirapan ako at nagpapahinga kami kapag pagod. Nagde-date din kami tuwing weekend. Nanood kami ng sine at kumain ng masasarap na pagkain para mawala ang stress. Dahil kay Miguel, nakayanan ko. Lumipas ang 1 taon, nagsimula na ang ikalawang semestre ko sa graduate school. Isang araw, seryosong nagsalita si Miguel. Ezra, pwede ba tayong mag-usap? Kinabahan ako. Nagtaka ako kung ano iyon. Nagpatuloy si Miguel, mahigit 1 taon na tayo. Gusto na kitang pakasalan. Kumalabog ang puso ko. Kasal? Ito ang sandaling pinapangarap ko. Ngunit may mga praktikal na problema. Estudyante pa ako. Kailangan ko pang tapusin ang graduate school. Tumango si Miguel. Alam ko, hindi naman agad-agad. Pagkatapos mong mag-graduate, pwede na tayong magpakasal. Sa panahong iyon, sapat na ang ating paghahanda. Nag-isip ako kung magpapakasal ako kay Miguel habang buhay na akong maninirahan sa Pilipinas. Malalayo ako sa aking mga magulang. Ngunit hindi ko maisip ang buhay nang wala si Miguel. Gusto kong makasama ang taong ito. Gusto ko ring magpakasal sa iyo, Miguel. Ngumiti ng malapad si Miguel. Talaga? Salamat. Nagsimula kaming magplano para sa aming kinabukasan. Na-promote si Miguel sa trabaho. Naging supervisor na siya. Tumaas ang kanyang sahod at naging stable. Masigasig din akong nag-aral. Sa graduate school, plano kong magtrabaho bilang interpreter pagkatapos mag-graduate. Kung pareho kaming magtatrabaho ng mabuti, magkakaroon kami ng magandang buhay. Dumating ang taglamig. Malapit na ang Pasko. Nagmungkahi si Miguel, punta tayo sa Palawan. Maganda sigurong makita ang dagat sa taglamig. Sumang-ayon ako. Hindi pa ako nakakapunta sa Palawan. Nag-book si Miguel. Tiket sa eroplano at hotel. Bago ang Pasko, sumakay kami ng eroplano papuntang Palawan. Pagdating namin doon, naramdaman ko ang amoy ng dagat. Nakakapanabik. Sumakay kami ng taxi papuntang El Nido. Inayos namin ang aming gamit sa hotel at dumiretso sa dalampasigan. May ibang alindog ang dagat sa taglamig. Kakaunti ang tao, at tunog lang ng alon ang naririnig. Naglakad kami ni Miguel nang magkahawak kamay. Malamig ang hangin, ngunit masaya ako. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Gabi na. Pumunta kami sa isang seafood restaurant. Kumain kami ng sariwang isda at uminom ng kaunting alak. Sinabi ni Miguel, Ezra, salamat sa pagsama sa akin. Dahil sa iyo, napakasaya ng buhay ko. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ako ang dapat magpasalamat dahil sa iyo, napakaganda ng buhay ko sa Pilipinas. Pagkatapos kumain, bumalik kami sa dalampasigan. Iba ang gabi sa dagat. Ang madilim na kalangitan ay puno ng mga bituin. Mas malakas ang tunog ng alon. Biglang huminto si Miguel at lumuhod sa harap ko. Nagulat ako. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas niya, may singsing sa loob. Ezra, nanginginig ang boses ni Miguel. Mahal na mahal kita. Mula noong una tayong nagkita sa Antalya hanggang ngayon, hindi nagbago ang nararamdaman ko. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka. Umiyak ako. Nagpatuloy si Miguel. Marami pa akong pagkukulang ngayon, pero sigurado akong mapapasaya kita habang buhay. Papakasalan mo ba ako? Pwede ba tayong magkasama habang buhay? Tumango ako habang umiiyak. Oo. Sige. Papakasalan kita. Miguel. Tumayo si Miguel at niyakap ako ng mahigpit. Salamat. Maraming salamat. Pasasayahin kita. Matagal kaming magkayakap. Malamig ang hangin sa dagat, ngunit mainit ang aming mga puso. Sana ay tumigil ang oras sa sandaling iyon. Isinuot ni Miguel ang singsing sa aking daliri. Isang engagement ring. Napakaganda. Ngumiti ako habang tinitingnan ang aking daliri. Napakaganda. Salamat, Miguel. Ngumiti rin si Miguel, mas maganda ka. Naghalikan kami sa ilalim ng tunog ng alon. Kinaumagahan, maaga kaming nagising.
Pumunta kami para panoorin ang pagsikat ng araw. Marami ng tao sa dalampasigan. Sabay-sabay kaming naghintay sa pagsikat ng araw. Dahan-dahang lumitaw ang araw mula sa abot tanaw. Napakaganda. Inakbayan ako ni Miguel. Isang bagong simula. Ang ating bagong buhay. Pagkatapos ng aming biyahe sa Palawan, bumalik kami sa Maynila. Ngayon, kailangan na naming maghanda para sa kasal. Kailangan naming sabihin sa aming mga magulang. Una, tumawag kami sa mga magulang ni Miguel. Sinabi ni Miguel, nagpasya na kaming magpakasal ni Ezra. Sumigaw sa tuwa ang kanyang ina. Congratulations! Magaling Miguel. Binati rin sila ng kanyang ama. Si Ezra ay isang napakabuting tao. Masaya kaming magiging manugang namin siya. Nagpasalamat din ako. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Ngayon, oras na para sabihin sa aking mga magulang. Kinabahan ako. Nag-video call ako. Lumitaw ang aking ina at ama sa screen. Anak, kumusta ka? Tanong ng aking ina. Okay lang po ako. May sasabihin po ako. Huminga ako ng malalim at sinabi, magpapakasal na po ako. Nagulat ang aking ina. Ano? Kasal? Kanino? Opo, kay Miguel po, na naikwento ko na sa inyo. Nag-propose po siya. Naging seryoso ang mukha ng aking ama. Yung Pilipinong iyon? Opo, napakabuti po niyang tao. Itay, inay, gusto ko pong magpakasal kay Miguel. Nag-aalala ang aking ina. Kung ganoon, sa Pilipinas ka na maninirahan, kailan ka namin makikita? Naluha ako. Bibisita po ako ng madalas, tuwing bakasyon, at pwede rin po kayong bumisita sa Pilipinas. Bumuntong hininga ang aking ama. Ang layo naman ng mapapangasawa ng anak ko, lumapit si Miguel sa tabi ko. Ako na po ang kakausap. Magalang na nagbigay pugay si Miguel sa screen. Magandang araw po. Ako po si Miguel. Mahal na mahal ko po si Ezra. Pasasayahin ko po siya habang buhay. Sana po ay payagan ninyo kami. Tiningnan ng mabuti ng aking ama si Miguel. Pakialagaan ang anak ko. Ang Pilipinas ay isang mabuting bansa para sa amin. Nagtitiwala ako. Pero huwag mo siyang paluluhain. Yumuko si Miguel. Opo, tandaan ko po iyan. Hinding-hindi ko po siya paluluhain. Sinabi rin ng aking ina kay Miguel. Mabait na bata si Ezra. Alagaan mo siya. Sumagot si Miguel. Opo, inay. Gagawin ko po ang lahat. Naramdaman kong unti-unting lumalambot ang puso ng aking mga magulang. Pagkatapos ng tawag, nakahinga ako ng maluwag. Salamat naman. Pumayag na sila. Sinabi ni Miguel, sa tag-araw, kailangan nating pumunta sa Turkiye para personal na magpaalam. Kailangan nating gawin ang formal na paghingi ng kamay. Sumang-ayon ako. Oo, tama iyon. Dapat nating personal na makilala sila. Nagsimulang magplano si Miguel, kukuha siya ng mahabang bakasyon sa tag-araw para pumunta sa Turkiye. Lumipas ang ilang buwan, nagpatuloy ako sa pag-aaral sa graduate school at naghanda para sa pagtatapos. Kailangan kong magsulat ng thesis at kumuha ng mga pagsusulit. Abalang mga araw. Abala rin si Miguel sa trabaho. Ngunit naglalaan kami ng oras para maghanda sa kasal. Naghanap kami ng venue at bahay. Dumating ang tag-araw. Oras na para pumunta sa Turkiye. Sumakay kami ng eroplano ni Miguel. Isang mahabang biyahe papuntang Istanbul. Mga 12 oras. Kinakabahan si Miguel sa unang pagbisita niya sa Turkiye. Okay lang. Mababait ang mga magulang ko. Inalo ko siya. Dumating kami sa Istanbul Airport. Sinalubong kami ng aking mga magulang. Pagkakita ko sa aking ina, tumakbo ako at niyakap siya. Inay, na-miss kita. Niyakap din ako ng aking ina. Anak, na-miss din kita. Hinaplos ng aking ama ang aking buhok. Ipinakilala ko si Miguel. Inay, itay, si Miguel po. Magalang na nagbigay pugay si Miguel. Magandang araw po, itay, inay. Mahal ko po si Ezra. Pakiusap po, tanggapin ninyo ako. Kahit hindi perpekto ang kanyang Turkish, halatang pinagpraktisan niya. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Miguel. Sige, maligayang pagdating. Umuwi kami.
Naghanda ng masarap na pagkain ng aking ina. Kebab, pilaf, meze. Masarap na kumain si Miguel. Inay, napakasarap po ng luto ninyo. Ang pagkain sa Turkiye ay ang pinakamasarap. Natuwa ang aking ina. Kain ka pa. Ilang araw ang lumipas. Formal na humingi ng kamay si Miguel. Lumuhod siya sa harap ng aking ama at sinabi, Itay, mahal na mahal ko po si Ezra. Pasasayahin ko po siya habang buhay. Pakiusap po, payagan ninyo kaming magpakasal. Itinayo ng aking ama si Miguel. Tumayo ka. Pakialagaan ang anak ko. Ang Pilipinas ay isang kapatid na bansa, kaya nagtitiwala ako. Umiyak din ang aking ina. Malungkot na malalayo ang anak ko, pero masaya akong nakahanap siya ng mabuting tao. Miguel, alagaan mo si Ezra. Yumuko ng malalim si Miguel. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Pagkatapos ng isang linggo sa Turkiye, bumalik kami sa Pilipinas. Ngayon, kailangan na naming maghanda ng husto para sa kasal. Nagtakda kami ng petsa at nagbook ng venue. Sa Taglagas kami magpapakasal. Pagkatapos kong mag-graduate, lumipas ang tag-araw. At dumating ang Taglagas. Ligtas akong nakapagtapos sa graduate school. Nakapasa ang aking thesis at natanggap ko ang aking degree. Ngayon, kwalipikado na akong magtrabaho bilang interpreter. Tuwang-tuwa ako. Binati ako ni Miguel. Sipag mo. Ang galing mo talaga. Dumating na ang araw ng kasal. Sa isang venue sa Makati. Dumating din ang aking mga magulang mula sa Turkiye at ilang kamag-anak. Marami ring dumating na pamilya at kaibigan ni Miguel. Dumating din ang aking mga kaibigan mula sa language center para batiin ako. Nakasuot ako ng wedding dress at tumingin sa salamin. Napakaganda ko. Parang panaginip. Ilang taon na ang nakalipas sa Antalya. Nang una kong makilala si Miguel, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Ngunit pinagtagpo kami ulit ng tadhana. At sa huli, nagpakasal kami. Pumasok ako sa simbahan. Hawak ng aking ama ang aking braso, sabay kaming naglakad sa aisle. Naghihintay si Miguel sa harap. Nakangiti siya ng malapad. Ibinigay ng aking ama ang aking kamay kay Miguel. Alagaan mo siya. Yumuko si Miguel. Opo, itay. Nagpatuloy ang seremonya. Nagpalitan kami ng panata at singsing. Sinabi ng pari. Ngayon, kayo ay mag-asawa na. Pwede na kayong maghalikan. Naghalikan kami ni Miguel. Pumalakpak ang mga bisita. Masaya ako. Napakasaya ko. Sa reception, binati namin ang maraming tao. Dumating ang mga katrabaho at kaibigan ni Miguel. Lahat sila ay bumati sa amin. Patuloy na umiiyak ang aking ina. Luha raw ng kaligayahan, ngunit tila malungkot siyang malalayo ako. Umiyak din ako. Pagkatapos ng kasal, umalis kami para sa aming honeymoon, sa lugar na ipinangako niya. Sa Cappadocia, Turkiye, ang lugar na ipinakita sa akin ni Miguel sa litrato sa cafe. Sa Intramuros 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas, natupad na ang pangakong iyon. Dumaan kami sa Istanbul at dumating sa Cappadocia, isang misteryosong lugar na may mga kakaibang pormasyon ng bato. Inayos namin ang aming gamit sa isang cave hotel at naglakad kami ni Miguel sa bayan. Namangha si Miguel sa paligid. Napakaganda. Sa litrato ko lang ito nakikita, pero naantig ako nang makita ko ito ng personal. Kinaumagahan, sumakay kami ng hot air balloon. Ang hot air balloon na gustong-gusto ni Miguel. Madilim pa dahil hindi pa sumisikat ang araw. Nang umangat ang basket ng hot air balloon, dahan-dahan kaming lumipad. Habang tumataas kami, kitang-kita na ang buong Cappadocia. Maraming hot air balloon ang kasama naming lumilipad. Isang kamangha-manghang tanawin. Noon, nagsimulang sumikat ang araw mula sa abot tanaw. Ang ginintuang sikat ng araw ay nagbigay kulay sa mga pormasyon ng bato. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Napakaganda. Masaya akong nandito ako kasama ka. Tumingin din ako kay Miguel. 2 taon na ang nakalipas sa Intramuros. Nang ipakita mo sa akin ang litratong ito at sinabing, gusto mong pumunta rito kasama ako, hindi ko inakalang matutupad ito. Pero ngayon, nandito na tayo, bilang mag-asawa. Salamat sa pagtupad ng pangako mo.
Niyakap ako ni Miguel. Siyempre, tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa'yo. Pagbaba namin sa hot air balloon, nilibot namin ang Cappadocia. Pumunta kami sa underground city at sa mga cave church. Dahil history major si Miguel, interesado siyang tingnan ang lahat. Humanga ako sa kanyang mga paliwanag. Isang linggo kaming masayang nagbakasyon sa Cappadocia. Napakasaya ng aming honeymoon ni Miguel. Pagbalik namin mula sa honeymoon, lumipat kami sa aming bagong bahay, isang maliit na apartment sa labas ng Maynila. Hindi malaki, ngunit sapat na para sa aming dalawa. Inayos namin ang aming mga gamit at nagsimula ng bagong buhay. Nagsimula akong magtrabaho bilang interpreter at nagpatuloy si Miguel sa kanyang kumpanya. Masaya ang aming buhay may asawa. Siyempre, minsan nag-aaway kami, ngunit agad din kaming nagkakaayos. Napakabuting asawa ni Miguel. Tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay at inaalalayan niya ako kapag nahihirapan ako. Sinusubukan ko ring alagaan si Miguel ng mabuti. Lumipas ang 1 taon. Nagtrabaho ako bilang freelance interpreter at si Miguel naman ay humawak ng malalaking proyekto. Masipag kaming nag-ipon. Isang araw, nagmungkahi si Miguel, ngayong tag-araw, bisitahin natin ang mga magulang mo sa Turkiye at maghanda tayo ng regalo para sa kanila. Alam kong luma na ang kotse ng tatay mo. Bakit hindi natin siya regaluhan ng bago? Nagulat ako. Kotse? Hindi ba masyadong mahal yon? Sinabi ni Miguel. Okay lang, 1 taon tayong masipag na nag-ipon. Gusto kong suklian ang kabutihan ng mga biyenan ko. Bakit hindi natin gawing sorpresa? Huwag nating sabihin at ipakita na lang pagdating natin. Nagsimula kaming magplano. Naghanap kami ng sikat na brand ng kotse sa Turkiye. Isang silver na sedan ang napili namin. Biglang nakatanggap ng tawag si Miguel mula sa kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Miguel, nalaman ng nanay ko na pupunta tayo sa Turkiye at nagpadala siya ng pera para idagdag sa regalo natin para sa mga biyenan ko. 200,000 piso. Nanlaki ang aking mga mata. Ipinaliwanag ni Miguel. Sabi ng nanay ko, gusto niyang ipakita ang pagmamahal ng mga magbalae. Ipadama raw natin sa ating mga biyenan ang init ng pusong Pilipino. Umiyak ako. Napakabuti ng puso ng aking biyenan. Dahil sa perang iyon, pinalaki namin ang aming plano. Hindi lang kotse, kundi pati na rin ang mga lumang gamit sa bahay ay papalitan namin. Refrigerator, washing machine, TV. Lahat ay mahigit 20 taon na. Kinausap namin ang isang local store sa Turkiye para dumating ang mga gamit sa araw ng aming pagdating. Hindi namin sinabi sa aking mga magulang. Nagsimula na ang summer vacation. Pagdating namin sa Istanbul Airport, sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ng aking mga magulang. Pagdating namin sa harap ng bahay, perpekto ang timing. Kakarating lang ng bagong kotse. Kumikinang ang silver na sedan sa sikat ng araw. Tahimik kaming nag-doorbell, bumukas ang pinto. Nagulat ang aking ina nang makita ako. Ezra, bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagsabi. Sorpresa po, inay. Sumigaw sa tuwa ang aking ina. Diyos ko, dumating ang anak ko. Nagmamadaling lumabas din ang aking ama. Pati si Miguel, nandito. Noon nakita ng aking ama ang bagong kotse sa labas. Ano iyang kotse na iyan? Sinabi ni Miguel. Itay, inay, regalo po namin. Tiningnan ng aking mga magulang ang kotse at hindi makapagsalita. Ipinaliwanag ni Miguel. Nakita ko po na mahigit 20 taon na ninyong ginagamit ang lumang kotse ninyo. Naghanda po kami ng bago. Tanggapin po ninyo. Matagal na tiningnan ng aking ama ang kotse. Naluha siya. Salamat. Maraming salamat. Anak, inasikaso namin ang mga papeles at ibinigay ang susi sa aking ama. Sumakay ang aking ama sa kotse. Napakaganda. Amoy bago. Umupo rin ang aking ina sa tabi niya. Mahal, napakabuti ng ating manugang. Ngunit hindi doon natapos ang mga regalo. Sinabi ni Miguel, may isa pa po kaming regalo. Dumating ang delivery truck ng mga appliances. Ipinaliwanag ko. Papalitan po namin ang mga lumang gamit sa bahay. Refrigerator, washing machine, TV, aircon.
Lahat po ay pinakabagong produkto. Sinimulan ng mga delivery men ang pag-install. Natapos na ang lahat. Sa sala, may malaking TV. At sa kusina, isang kumikinang na bagong refrigerator. Tumayo ang aking ina sa kusina at hinawakan ang refrigerator. Parang panaginip. Atin ba talaga ito? Niyakap ng aking ama si Miguel. Salamat, anak. Maraming salamat. Naantig din si Miguel. Natural lang po iyon. Tumulong din po ang mga magulang ko. Gusto raw po nilang ipakita ang pagmamahal ng magbalae. Nang gabing iyon, dumating ang mga kapitbahay nang mabalitaan ang nangyari. Ipinagmamalaki ng aking ama. Ang manugang ko mula sa Pilipinas ay dumating ng biglaan at nagregalo. Hindi lang kotse, pinalitan din niya lahat ng gamit sa bahay. Humanga ang mga kapitbahay. Ang galing ng manugang mong Pilipino. Swerte mo. Kinabukasan, minaneho ng aking ama ang bagong kotse at umikot sa bayan, kasama rin kami. Patuloy nang umingiti ang aking ama. Ibang-iba sa 20 kong taong gulang na kotse. Napakaganda. Kumakaway ang mga tao sa bayan habang nakikita ang kotse. Sinabi ng isang matanda sa bayan, ang Pilipinas ay isang napakagandang bansa. Tinulungan nila tayo noon sa giyera. At ngayon, gumagawa sila ng ganitong kagandang mga produkto. Malaki ang swerte mo sa manugang mo. Isang linggo kami sa Turkiye. Masayang nagkasama-sama kami ng aking mga magulang at mga kaibigan. Sa araw ng aming pag-uwi, hinatid kami ng aking mga magulang sa airport gamit ang bagong kotse. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Miguel. Salamat manugang. Alagaan mo ang anak ko. Pagdating namin sa Pilipinas, tumawag kami sa mga biyenan ko. Tuwang-tuwa po ang aking mga magulang. Pinapasabi po nila na maraming salamat sa inyo, inay. Narinig ko ang boses ng aking biyenan. Mabuti naman. Masaya akong nagustuhan ng mga balay ko. Dapat laging matatag ang ating ugnayan. Lumipas ang isang buwan, nakatanggap ako ng video call mula sa aking mga magulang. Inay, nasaan po kayo? Ngumiti ang aking ina. Nasa Antalya kami ngayon. Nag-road trip kami gamit ang bagong kotse. Napakakomportable. Lumitaw ang aking ama sa screen. Ezra Miguel. Maraming salamat. Dahil sa kotseng ito, nagbago ang aming buhay. Laging naiinggit ang mga kapitbahay. Sabi nila, napakaganda raw ng mga produktong Pilipino. Lumipas pa ang isang taon. Isang gabi, sinabi ni Miguel, Ezra, magkaanak na kaya tayo? Mahigit 2 taon na tayong kasal. Sige, magkaanak na tayo. Ilang buwan ang lumipas, may magandang balita. Buntis ako, sinabi namin sa aming mga magulang. Parehong natuwa ang aming mga magulang. Sinabi namin sa aking mga magulang sa Turkiye sa pamamagitan ng video call. Inay! Itay! Buntis po ako! Sumigaw ang aking ina. Talaga? Magkakaapo na kami. Pupunta kami sa Pilipinas para makita ang apo namin. Habang buntis ako, inalagaan ako ng mabuti ni Miguel. Lumipas ang 9 na buwan at dumating na ang araw ng panganganak. Isang malusog na babae. Inilagay ng doktor ang sanggol sa aking dibdib. Umiyak si Miguel habang tinitingnan kami. Salamat sa hirap mo. Napakaganda ng anak natin. Pinangalanan namin ang sanggol. Ang pangalan niya sa Pilipinas ay Maria at sa Turkiye ay Ayla. Sa pag-asang magiging tulay siya na magkokonekta sa 2 bansa, dumating ang aming mga magulang para makita ang kanilang apo. Unang dumating ang mga magulang ni Miguel sa ospital. Nang buhatin ng aking biyenan si Maria, umiyak siya. Napakaganda ng apo ko. Isang linggo ang lumipas, dumating din ang aking mga magulang mula sa Turkiye. Nang buhatin ng aking ina ang sanggol, nagsimula siyang umiyak. Apo, nandito na si Lola. Naantig din ng aking ama. Kamukha ni Ezra. Maganda. Magaling. Anak. Nagkasama-sama ang aming mga magulang. Naghanda ng pagkain ang aking mga biyenan. Kahit magkaiba ang wika, nag-usap sila sa tulong namin ni Miguel. Ang aming mga magulang ay masayang nag-usap tungkol sa kanilang apo. Ilang araw ang lumipas. Pumunta kami sa isang photo studio.
Ang aming mga magulang, kami ni Miguel at si Maria. Isang litrato ng tatlong henerasyon. Isang buwan na nanatili ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sa araw ng kanilang pag-alis, malungkot kaming nagpaalam sa airport. Niyakap ng aking ina si Maria. Babalik si Lola. Maging malusog ka at lumaki ng maayos. Nang gabing iyon, umuwi kami at umupo kami ni Miguel sa sala, umiinom ng tsaa. Sinabi ni Miguel, napakalayo na ng ating narating. Mula noong una tayong nagkita sa Antalya hanggang ngayon. Tumango ako. Oo nga. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Pero hinabol kita. At pagkatapos ng 2 taon, nagkita tayo ulit sa Maynila. Kung hindi ito tadhana. Ano pa? Nagkatinginan kami at ngumiti. Narinig namin ang mahinang paghinga ni Maria, ang maliit na buhay na bunga ng aming pag-ibig. Ang tulay na nag-uugnay sa dalawang bansa. Sa hinaharap, lalaki ang batang ito na matututunan ang dalawang kultura at mamahalin ang dalawang bansa. Nang gabing iyon, bago matulog, naisip ko, ilang taon na ang nakalipas sa dalampasigan ng Antalya. Nang una kong makita si Miguel, inakala ko ba ang kinabukasang ito? Ngunit pinagtagpo kami ulit ng tadhana, nagmahalan, at bumuo ng pamilya. Nakita ko ang mga bituin sa labas ng bintana, tulad ng mga bituin na nakita ko sa Antalya, tulad ng mga bituin na nakita ko sa dagat ng Palawan, tulad ng mga bituin na nakita ko sa hot air balloon sa Cappadocia, sa ilalim ng parehong mga bituin, magkakasama kami habang buhay. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagpasalamat sa tadhana, kay Miguel, sa aming mga magulang, at sa lahat ng sandaling ito. Sa sandaling ito, ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Kumusta ang kuwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-on ang notifications para sa mas marami pang kuwento.